At isa sa mga abogadong aktibo sa paghanap ng resolusyon ng Maguindanao Massacre case ay si Atty. Harry Roque Jr. Makakausap po natin siya ngayon sa linya ng telepono. Magandang hali po, Atty. Roque. Si Kirby Cristobal po ito. Magandang tanghali po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig at mga tagapanood. Attorney, marami po ang naiinip sa pag-usad po ng kasong ito. 3 taon na po ang nakakaraan. Ano na po ang nagiging dahilan ng pagkakaantala po ng nasabing kaso? Well, gaya po lang sinabi ni Justice Secretary Laila De Lima, no, isa po dyan yung sangkatutak po ng mga motion, no, na hinahain sa korte, no, na nagiging dahilan na hindi talaga mapresenta yung mga testigo. No. Sa katunayan po, meron tayong mga kwentang mga testigo na hinaharang po ng depensa dahil sang-ayon sa kanila ay sinatawan yung tinatawag na post-massacre witnesses, no, at hindi po pwedeng mapresenta. No. So tama po talaga yung sinabi ni Justice Secretary Laila De Lima. Pagkamat sa tingin ko po, marami pang ibang mga dahilan, no? Hindi lang po yung mga motion. Kung hindi, pinapatunayan lang po ng kaso nito na talagang hihina po yung ating institusyong legal, no? Na isang dahilan kung bakit dapat natin repasuhin yung mga haligi ng criminal justice system upang masiguro na hindi na po mangyayari itong ganitong na paglilitis. Attorney, marami na po ang nahuli dito Maguindanao Massacre case na ito. Pero ilan pa po ang mga akusado po ang sinisika po na habulin ng batas? Naku, madami pa po, no? 194 po yan at 103, no? So, halos kalahati pa po ang napulihin, no? At doon sa 103 na nahuli na, 81 pa lamang po ang nababasahan, no? So, mga 20 pa po ang hindi nababasahan. At ito po isa na naman dahil kada meron na naman na-aresto at nabasahan, kailangan bumalik na naman yung status ng testimonya para kilalanin na naman yung mga bagong nahuli, yung mga bagong nabasahan. Opo. Bilang nasa panig po kayo ng prosecution, attorney, ano po sa inyong paniniwala ang dapat gawin sa lalong madaling panahon para po makakita tayo ng linaw dito po sa kaso ng Maguindanao Massacre? No? Attorney, medyo nagkakaroon lang po kayo ng problema sa komunikasyon. Yes, go ahead po. Sige. Hello, attorney. Attorney, medyo lumipat na pwesto. Medyo nagcha-choppy po yung ating length. Hello? Hello po. Sige, go ahead po. At pagkatapos po, narinig niyo po ako? Okay na po. Oo. Bumuo po na namang special po. Ilang po ng pangalawang korte, siya yung didinig ng mga motion, no? Pangalawa po, pag-aralan po mabuti ng prosekusyon kung ilan ang dapat talagang kasuhan, no? Nang sa ganung paraan, mabawasan yung mga asad at mapabilis yung paglilitis ng mga principal na suspect, no? Kasama na ganito patuhan. Pero kasabay nitong paglilipaso nito, yung aming apela sa DILG na dapat i-dismiss na sa servisyo yung 62 ng mga pulisan at namin at yung kapulisan. Ay, attorney, panghuling katanungan na lang po. Alam po natin na naiinip na po ang mga kaanak ng mga pinaslang. Pero sa inyo pong personal na pananaw at pagtaya, hanggang kailan po kaya magkakaroon ng linaw ito pong kasong ito? Sasabihin ko na lang po na aking pag-asa, panalangin, matapos po ito ang termino ni Chief Justice May Lucero. Alright. Nakikiisa rin po ang Telebisyon ng Bayan na malutas po agad ang kaso ng Maguindanao Massacre na yan. Maraming salamat po si Atty. Harry Roque Jr.